What's up mga kapogi? Good morning! Ako nga pala si Jesto Niones, OFW ng 6 na taon sa Japan. Naalala niyo ba mga kapogi, yung sinabi ko nung last vlog ko na pwede kang makapag-abroad kahit wala kang pera. At kailangan mo lang is yung mga basic need. Kailan meron ka lang nun mga basic na need na yon para makapag-abroad ka. At himay-himayin ko yung mga 4 na basic need na kailangan mo. Himay-himayin ko bawat isa yon para mas maintindihan nyo pa. Kasi maraming nagtatanong, di yan totoo, ganyan. Ngayon, I try my best na maipaliwanag at ipadala ko sa inyo yung mensahe na kailangan nyo yun. Hindi talaga palaging pera yung solusyon para execute na gusto mong magkapag-Japan, ganyan, or Amerika, or isang dako man ng bansa, gusto mong mag-abroad. Ang number 1 na sinabi ko yun, yung goal, di ba? Yung goal, yun yung talagang one of the basic na kailangan mo. Bilang para ma-accomplish mo pag-abroad. Okay, yung goal. Ikuan ko yung deep nun. Deep meaning nun, I try my best. Pero, bago ko papaliwanag yung deep meaning ng goal, ano yung epekto nun sa pangarap mong gustong makapag-abroad, meron muna akong ikikwento sa inyo, mga kapogi. Nung taong 2012, hindi, 2010, graduate ako nung high school nun. Nung 2010. So, yung pangarap ko talaga dati, gusto kong magpulis. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong magpulis kasi magandang sahod, astig, malupit. Kasi pag tinitingnan ko yung mga pulis dati, mga napakapogi, poging tignan kasi talagang lalaki. Tsaka siyempre, maganda na rin yung sahodan doon. Di ko pa pinangarap mag-abroad nung time na yon. And then, nag-inquire na ako, asa nga pala, banggit ko lang, 4 pala kaming magkakapatid. Kaya, medyo nahihirapan yung magulang ko sa pagpapaaral sa amin. Kasi sabay kami nag-aaral 4. Ako nga pala yung panganay sa magkakapatid. Ayun, nagkuhan ako sa school. Nag-inquire na ako ng criminology kasi yun yung course para kung gusto mo magpulis. Ngayon, nag-inquire ako kung magkano yung bayaran doon per month kasi per month ang bayad sa school. Sabi ko, wow, ang mahal pala. Tapos nabanggit ko sa parents ko. Sabi ng parents ko, di daw kaya. Naintindihan ko naman kasi siyempre, alam ko kasi kasi pag panganay ka, alam mo yung talagang kung anong hangganan ng financial sa pamilya nyo. Kita mo yun lahat basta panganay ka. Ngayon, sa isip ko, di kaya yung criminology. Then, yung next option ko is, seaman, maganda to kasi malaking kitaan dito kasi dollar to eh. Seaman pa naman, dollar to. Ayun, nag-inquire ulit ako, seaman. So, pag-inquire kung magkano tuition, biglang, wow! Times 2 yung tuition dun. Times 2 pa dun sa criminology. So, putik. Dito, wala to. Dito kayang bayaran ng magulang ko. Pag pinag-aral ako ng magulang ko dito sa paaralan na to, kailangan mag-stop muna yung 3 kong kapatid. Ayaw kong mag-stop ng pag-aaral yung 3 kong kapatid kasi sayang ang time, sayang ang panahon. Kaya sa isip-isip ko, hindi ako kayang pag-aralin ng magulang ko ng degree courses. Sabi ko sa isip ko, paano kaya? Ayun, pumunta ako sa simbahan kasi tingin ko parang wala na akong pag-asa. Ngayon, punta ako sa simbahan, nagdasal at sana bigyan ako ng Panginoon ng sign, mga ganon, sign. Pinagdasal talaga yung talang deep talaga, yung talang diina na pagdadasal mo na Panginoon, bigyan mo sana ako ng sign, ganyan. Nung doon sa simbahan namin doon, merong isang malaking shop doon, talagang sikat na shop, kuha nga yun eh. Power Up tawag ng shop noon, shout out sa'yo Power Up. Nakita ko doon, sabi ko, wow, maganda to mga sasakyan, nag-aayos ng sasakyan, ganyan, tingin ko, ayos to, maganda to automotive to, sasakyan nga to, automotive. Tingin ko sa research ko, automotive, meron ko vocational courses, mas mura.
Tapos, in-open up ko sa magulang ko, ganito ganyan yung tuition dito, automotive technology. Sabi ng magulang ko, okay. Sa isip-isip ko, ito, vocational courses, automotive, sa isip ko na doon na nagsimula yung goal ko. Abroad ang target ko nito, abroad ang goal ko nito sa pagkuha ko ng automotive courses, di ba? Connected na siya kaagad sa pagkuha mo ng courses, connected na siya agad na abroad yung goal ko nito. Kaya ako kukunin tong course na to kasi abroad ang target ko nito. Pang abroad. Hiring ang automotive sa abroad. Yun sa isip ko dati. Kaya nun, nag-aaral ako ng automotive technology ng 2 taon. Pinasa ko yung NC1 at saka NC2 sa automotive technology. Ayun nga mga kapogi. Pagkatapos ng 2012, nagtrabaho kaagad ako sa automotive kasi need ko ng target ko is need ko ng 2 years of experience. Ayun, 2 years of experience, sabi ko ganun. Need ko yung ganun para makapag-abroad. So, umabot ako ng 2012, 13, 14, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Umabot ako ng 6 na taon sa gain of experience para makapag-abroad. Bakit? Alam niyo ba kung bakit umabot to ng 6 na taon? Umabot siya ng 6 na taon kasi half-hearted pala ako nung time na yon. Sabi ko gusto ko mag-abroad, goal ko gusto ko mag-abroad. Pero yun diba, sabi ko pag half-hearted ka, kung gusto mo mag-abroad, pag half-hearted ka, hindi mo siya magagawa. Pagdating nung 4 na taon, yung experience ko na 2010 hanggang 2012 hanggang 13, 14, 15, 16, doon half-hearted pala ako noon. Parang sa utak ko lang gusto ko lang mag-abroad, ganyan. Pero hindi ako nagseryoso hanggang dumating sa 2016. Hanggang umabot ako ng 4 na taon. Sabi ko sa sarili ko, putik. Wala to, maliit lang sahod eh. Hindi to pwede. Kailangan ko na mag-abroad, kailangan magseryoso na ako. Simula nung nagseryoso na ako na gusto ko mag-abroad, ayun, nakuha ko 2 taon. Yung sa 2 taon, naging 6 na siya lahat. Nagseryoso ko ng 2 taon, nakuha ko siya. Kung simula pa lang nung 2012, 13, 14, hanggang 2014 pa lang sana, makakapag-abroad na ako nun. Kung naging seryoso lang talaga ako, full-hearted ng pagkuha ko ng nung target ko na goal na mag-abroad ka agad. Yun. Kaya yung goal na yon, kaya yung sabi ko, kaya yung sa topic ko na goal, na i-explain ko sa inyo, kailangan mong mag-full-hearted sa dream, sa goal mo. Kailangan mong seryosohin yon, na itatarget mo na 2 years ng experience mo at mag-a-apply ka na kaagad para pang abroad mo. Yun lang ang may share ko sa inyo sa araw na to. Maraming salamat. Kung nakatulong tong video ko sa inyo, please paki-like, follow, and subscribe. And share nyo na rin sa mga kakilala nyo para mas marami pang matulungan. Maraming salamat. Bye-bye!